po kayo dahil nandito po ako sa harap niyo nagsasalita. Mga kapatid, we all know that today is a growth group emphasis month. I am happy to tell you of what I have been through as a follower of Christ and how my growth group members help me. Because of their help, with their advices, and I am flourishing in my faith even more. Before I lost the path, came back little by little, lost again, and returned again and again to our Heavenly Father. I remember the parable about the lost sheep in Luke 15:47. It seems like it also happened to me several times, to be lost, but He is always looking for me. Halfway through 2018 to 2019, this was the year that I will never forget, where I to get to know Jesus better and finally accepted Him in my life and let Him continue to live in my heart. I was baptized last July 2019 before the pandemic. The one who baptized me was Elder Nate Macabasco. I always go to church. I have abandoned the dark things and I live in the world. If you don't know, I am hiding a bad person inside me because I allow myself to be used by an evil, rich, famous person to find suppliers in their businesses as if to make up the bad work of taking money for each other projects that will be included in the materials of their hospitals without the knowledge of his business partner. Therefore, it seems that it was the way for other people to do bad things, but I abandoned that. Praise God, dahil nawala po ako dun sa sitwasyon na yun. Parang ako po yung isang taong mabait kunwari, pero ang totoo, hindi po. May mga tao pong nadamay dahil sa akin. So, masyado po ako naging greedy, nagpadala po ako dun sa mga taong yun. So, during the COVID pandemic, COVID-19, again, I felt severe test. I was worried because we were all wondering how it was. The business was down, there was no work, and how long it would last. While I was reading my morning devotion, I read something about fear, as if my questions were answered by having a personal devotion and Bible study with my growth group. It is exciting because of our God is alive and speaking. He said in me in Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble its own. I cried because he reminded me that he loves me. Fast forward, when I was called again in my faith, I am human and always make mistakes. I turned my back on him. I was busy with work, but I was convicted of what was I'm doing. I said, Lord, this is it. I know you will give it to me. I will leave work and build my restaurant. And that's how he gave me my dream business. I messaged PD and said, come to the opening of my small restaurant. I'm very happy, and I promise the Lord that starting next week, I would go to the church again, and I would join the church ministry to help. And I'm very happy because that's where my growth groups are. They help me so much until now. I still have trials and don't lose more. Now it pains me to close my shop.
He tries to make me lose money, but I'm just clinging to him so much that when he tests me alive, I'm reaching my quota. I said, Lord, why do you really want this for me? So why do so many problems na dumadating sa buhay ko? Lord, sinashare ko naman po yung talent ko. I attend church every Sunday. I also share the gospel. Help. Kung hindi niyo po matatanong, those times po na masyado po akong busy, nakalimutan ko po talaga si God. Then, may time pa nga during the time ng pandemic na hindi ako nag-attend ng church. Na sinabi ko, sa susunod na lang. Then, may talent ako na-discover na pagluluto. Then, nagtrabaho ako, hindi na ako ma-attend, nakalimutan ko na siya, babalik ulit. Pero, ngayon, masyadong makapalang mukha ko. Bakit sinasabi ko na, bakit mo ginawa sa akin to? Tapos nangako pa po ako sa kanya. Pero, pabalik-balik lang po. Ngayong nag-resign na nga po ako sa trabaho, nagkaroon na po ako ng bagong restaurant kasi yun po naman talaga yung gusto ko Then, sinubok po pa rin ako ng tadhana ng Diyos na nawalan po ako ng resources. Nawalan po ako ng trabaho, nagkaroon po ako ng problema. Nagtrabaho po kasi, business po yun Nagkaroon po ako ng anxiety. So, ngayon tinatanong ko sa kanya, bakit Lord? Bakit? Nagsisimba naman ako sapat ba to? Bakit ba lahat kinukuha mo sa akin? Bakit ba pati bahay ko? Nagsilbi naman ako sa'yo. Bakit kailangan mong kunin lahat? Ayun, running out of savings nga sa maliit ng business. So, parang may time na parang gusto ko nilang mawala. Pero nandiyan yung mga ka-growth group ko para yung mga panahon na nawawalan ako ng pag-asa, nandiyan sila. Para samahan ako patatagin nila ako na huwag akong mag-iba sa mga nangyayari sa akin. Sabi ko, Lord, mga anak ko pa nag-aaral pa. Meron akong senior high sa private school. Tinanggalan mo ng trabaho ang asawa ko. Sa palagay mo, Lord, paano pa ako mabubuhay? Paano kami mabubuhay kung walang trabaho yung asawa ko? Naakala ko na tanggap siya. Paano na lang? Wala din akong trabaho. Ang dami kong utang. Nagka-problema po ako sa tao na pinagkakautangan ko, naubos yung resources, laman ng bangko ko, nagkaroon ako utang online. Nakakatawa kasi parang sobra-sobra naman to. Makikita niyo ako sa church nagdadaanan. After service last week, nilapitan ako ni PD. Habang kumakain kami, sabi niya sa akin, Maricel, pwede ka ba mag-testimony? Nagulat ako, nasapid ako kasi at the back of my mind, Lord, do you really want me to do this ba? Did my brothers and sisters in the growth group help me solve my problem? Nagtatanong ako sa kanya, sinolve niya ba nila? Oo, nagpe-pray sila. Until now, may problema pa rin ako. Binigyan mo ako ng maraming problema.
Sobrang dami. You want to talk to me. You want me to go in front to embarrass myself. I haven't found a solution to all the problems you have thrown at me. And man says, okay, I won't go into detail. I just keep it short. They won't know what I'm going through. Okay, I make a short and quick message. Sunday, sobra. Ngayon po, sinagot niya po yung mga problemang dumating sa akin. Ayun nga po, as Sunday approaches, I don't know how to give a speech. Hindi ko po alam kung paano ko magsasalita sa inyo para ikwento ko yung testimony ko. Kasi sino ba naman po yung tao na pupunta sa harap para sabihin na ang dami-dami niyang problema? Kahit sino, iba, mahihiya kang sabihin kung alam mo yung problema mo, wala pang solusyon, hindi mo nakikita kung ano pa. Pero, napakabait po ng Diyos. Kasi, andyan yung mga ka-group ko, lagi po niya kailangang pinagpe-pray. Magkaroon ng trabaho, nagpa-interview ako. Ngayon pong Sunday, sobrang binigyan niya po ako ng clear mind. Lord has given me an answer to my problem, beautiful and better. First, I would like to say thank you to our Almighty God because He gave me everything. He gave me a new gift, so He took away my restaurant because He was going to give me a commissary. Yes po. Tinanggal niya po sa akin yung maliit na negosyo dito sa Antipolo. Pero po, binigyan niya po ako ng bagong pag-asa. Nakakatuwa kasi maliit po yung pinapangarap ko Pero binigyan niya po ako ng commissary. At kailan ko pa lang po ito nalaman. Masaya po ako kasi I was hopeless that I would go back to work for others. Second, I want to say thank you sa anak ko. Kasi si Ibon, siya po yung angel ko pati si Iya. They were the way for me to know Jesus better. I thank my companion in the road group, E5 couple, discipleship wings, real stewards. Thank you to Pastor Deos, Sister Cecil, Sister Marisa, Brother Cesar, Sister Jen, Deacon Mark, Sister Claire, at sa mga iba pa po natin kasama dito po sa church. At syempre nagpapasalamat po ako sa kapartner ko, business partner ko, sa nagmamahal kong asawa. Despite the many trials and problems that comes to me, there are those who are with me in the faith of Lord Jesus. They are the people who really cares about me, so that my faith in Jesus can grow even more. They say, how are you? Simple question. Alam niyo yung kamusta ka na? Alam mo yung simple lang yan, kamusta ka na, pero ang lakas ng impact. Pero yung totoo, pag kinamusta ka na, isang kasama mo na may pinagdadaanan ka, grabe. Parang yung puso mo gustong sabihin lahat ng nararamdaman mo. Maybe you might thinking how the growth group impact about do things, and I cannot agree with stay silent about offering opinions and engage behavior that are normally to me. It's helped me to put things into perspective and make me feel more positive about my circumstances. Siguro may mga tao rin dito na nahihirapan. Huwag po kayong susuko kasi andyan naman po si God At may mga kasama po tayong kapanalig sa Diyos na lagi pong nandyan para sumuporta po. Magpapasalamat po ako kay Lord Father. All the praises is for you.
I will fight, and no matter how difficult the trials that come, I will stand and I will not be shaken by the challenge of life. I love you, Jesus. Thank you and good morning. Kung nakita niyo po yung mga videos kanina, my growth group is my discipleship. My growth group is my Bible study. My growth group is my accountability. Praise the Lord for this opportunity today that we can be in this house to emphasize the growth group ministry. I'd like to announce to you that right after worship, lahat po ng growth group leaders or disciples, meron po tayong GG Forum, no? GG Leaders or Disciples Forum. We will gather sa room 601. We've been emphasizing the Word of God sa mga messages po natin. Kasi mahalaga ang salita ng Panginoong Diyos. Ang simbahan na walang salita ng Diyos ay patay. Ang simbahan na hindi naniniwala sa salita ng Diyos ay hindi simbahan ng Diyos, hindi simbahan ng Kristo. Ang sentro, ang salita ng Diyos sa iglesia at sa gawain ng Panginoon. In our discipleship, growth with discipleship meeting, there's always the emphasis of mentioning the Word of God, no, through a short Bible study or lesson or pagka nag-share ng devotion, no, you use the Word of God. In fact, nag-enjoy po ako sa mga elders na sa elders growth group kasi part of our program, yung flow po namin is we share our personal devotion. No? I'd like to encourage you, growth group, even sa fellowship group, even sa family po ninyo, you share yung personal devotion ninyo. No, isang round lang, ano yung verse na nag-strike sa'yo sa devotion mo? Just share it, and bakit yung verse na yan ang napili mo? Bakit nag-strike sa'yo ang verse na yan? On a Sunday worship, it is obvious that the study of God's Word is taking much of our time sa pagsamba natin sa Panginoon. In fact, mas mahaba po dapat talaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa praise and worship. May mga churches, no, grabe yung praise and worship, papantay sa salita ng Panginoon Diyos. Dito sa GCF Antipolo, 20 minutes lang po ang inilalaan natin for praise and worship, pero hindi po talaga daw ubos ng praise team, kalimitan yung 20 minutes, no? Pero ang salita ng Diyos dito ay pinipreach po natin 45 minutes. No? We're following GCF Ortigas yung kanilang time, no, 45 minutes. Pero pag napapanood nyo po, no, sometimes, hindi, kagaya po dito, no, hindi naman po talaga nafa-follow yung time. But you know what? We give much time to the preaching and to the teaching of the Word of God. In fellowship, we give time to the sharing of God's Word. Kaya naman pag nag-fellowship kahit 5 minutes, 10 minutes, mayroong salita ng Panginoon Diyos. Even in ministry meeting. Mga kapatid, pag nag-ministry meeting kayo, usher, or even growth group meeting, make sure that you start with a devotion. Okay? Ano bang ministry sa loob ng simbahan? Evangelism, worship, pag lagi magsisimula sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Here's the eternal truth that I would like to share with you. In the Christian life and in ministry, the Word of God must have the priority because it is the food for our soul. It is the food for our soul. In fact, sa ating pong statement of faith, the Word of God is our sole or absolute authority for faith and practice. Okay? Wala tayong ibang authority, wala tayong ibang pinaniniwalaan sa pamumuhay natin at paniniwala natin kundi ang salita ng Panginoong Diyos. Sola Scriptura. Have you heard that term? Sola Scriptura. Sa Reform, ano yan eh? Sikat na sikat yan. Sola Scriptura. Ang ibig sabihin, Scripture alone. Pero it doesn't mean sa Sola Scriptura na hindi ka na magbabasa ng theological books and other supplements, just like Purpose-Driven Life, just like the books of Philip Yancey or the books of John MacArthur. No, ang ibig sabihin, sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala, sa ating paglakad bilang Kristyano,
ating basihan ay ang salita ng Diyos. In fact, sabi ni Apostol Pablo at sabi ni Apostol Pedro, ang salita ng Diyos ay ang gatas, milk, hindi lamang milk para sa panabagong mananampalataya, but the Word of God is the meat. Ito ay karne to those who are continuing to mature in their faith in the Lord Jesus Christ. The Word of God must have the priority, mga kapatid, in the church. The centrality of the Word must have the priority. But it was led by Peter. Yun din yung mga nagturo ng salita ng Panginoong Diyos. Peter, Thomas, James, John, Andrew, and so forth and so on. They were responsible in teaching the Word of God to the new Christians, to the early Christians. And in response to the ministry of teaching ng mga apostoles, the early Christians gathered together in a certain place. Hindi in-elaborate ang Acts chapter 2. Some perhaps are in the temple court, some perhaps are somewhere, no? Basta nag-gather. No? Lahat sila kasi nagtuturo. Perhaps merong araw-araw, merong I don't know, kung thousands ang naligtas, mga kapatid. I don't know kung paano ginawa ng mga apostles, pero ayoko na problemahin ito. No? Ang gusto ko ngayon dito, sila ay tinuruan ng salita ng Diyos. At ang mga mananampalataya ay committed sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. They listen intently to the Word of God. They listen seriously to the reading and teaching of the Word of God. They were devoted to it. They devoted themselves to the apostles' teaching. The word devoted is actually a good word na gives us the idea that they're not just listening intently. They're not just listening seriously kapag merong nagtuturo ng salita ng Panginoong Diyos. But they are, ibig sabihin na ito, they're faithful in doing so. They're faithful, sila ay tapat. They're devoted to being there. Ay, may magtuturo sa templo, doon sa temple court. Ay, may magtuturo sa bandang ganito. Pupunta ako doon ako doon ako nakikinig. Pupunta ako doon, hindi pa pwedeng wala ako doon. Dapat nandun ako at makikinig ako ng salita ng Panginoong Diyos. They refuse to miss anything. They refuse to miss any doctrine from the Word of God. They're enjoying studying the Word of God. They're enjoying listening to the Word of God, learning the Word of God from the apostles of the Lord Jesus Christ. Regardless kung sino man ang magtuturo ng araw na yon, they listen, they learn, they're serious and enjoying every bit of it. No wonder a lot of Bible scholars would say that the early Christians or the early church, including the apostles, have turned the world upside down. The early Christians grew in their faith in the Lord Jesus Christ because they devoted in the Word of God and were able to minister to one another in the church and minister to the unbelievers effectively. Brothers and sisters in the Lord Jesus Christ, how about us? How about us this morning? As Christians, are we committed to the Word of God? Are we committed to listen to the Word of God? Are we committing ourselves to read the Word of God daily? Studying the Word of God, examining the Word of God, meditating the Word of God in order to learn the Word of God. Are we committed to learn the Word of God? A lot of Christians today are committed to watch telenovelas. Wala naman pong masama. A lot of Christians today are committed to watch Netflix. Wala pong masama. A lot of Christians today committed to watch everything na napapanood nila kasi grabe na po ang internet. But a lot of Christians today, sad to say, are not committed to the Word of God. They're committed on something na walang eternal value. Some of us are committed to fellowship. Hindi po masama. Kailangan natin ng fellowship. Mabuti ang fellowship. Godly ang fellowship. In fact, the early Christians, if you would look at the verse, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the, what's the word? What's the word? Apostles' teaching and to the
Fellowship. Devoted sila ron sa fellowship. Some of us are devoted to prayer. Hindi po masama ang prayer. Kailangan natin ng prayer eh. Prayer is good. In fact, the early church or the early Christians devoted themselves also in prayer. It's in the Word of God. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Ako po, devoted ako sa breaking of bread. Alam niyo po ba yung breaking of bread? Pulpito nasa gilid. Have you seen a church na kanilang pulpito nasa gilid? Nagpipreach yung pastor, pero nasa gilid ang pulpito. Pero sa mga Baptist churches like ours, we belong to a conservative Baptist church, ang pulpito ay nasa gitna. Anong reason? Kasi dahil sa mga seminar sa labas, sa mga kumpanya, lagi naman ganito. No, we don't follow that. The meaning of this, the pulpit in the center, is the Word of God is the center of worship. The Word of God is the center of your life and my life. When we decide para sa ating mga buhay, I believe that the Word of God must be the final authority. Dapat yung buhay po natin guided ng salita ng Diyos. And in Acts chapter 2, verse 42, isang verse lamang po, we can learn a classic example of how the early Christians prioritized God's Word in their journey of faith. Anong sabi ng Acts 42 verse 42, Acts chapter 2 verse 42? Ang sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Dalawang bagay. Unang bagay na gusto ko po i-emphasize is that believers are to give importance in examining the Word of God or the Scriptures daily. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Malinaw. They, sino itong they na to? The new Christians, those people na bagong bautismo, na bagong tumanggap sa Panginoon, they devoted themselves to the apostles' teaching. What happened here? After salvation, no? Balikan po natin, no? Starting in verse 36 ng Acts chapter 2. May, in fact, even pa lamang sa unahan pa, no? Ng Acts chapter 2, nag-preach si Peter. And a lot of people got saved. How many got saved? I can't remember, sorry. But a lot of people got saved during the day of Pentecost. And those people who got saved, pagdating ng verse 41, they were baptized. Nabautismuhan sila. No? Thank you, Sister Maricel, na nabanggit mo yung baptism mo. And it's important for a disciple of the Lord Jesus Christ to be saved and to be baptized. No? Yung baptism is not a requirement for our salvation, but it is our declaration of our faith in the Lord Jesus Christ and that we want or we desire simply to follow the Lord Jesus Christ. So after salvation, a baptismal experience in verse 41, the early church steadfastly devoted themselves to the teaching or to the study of the Word. Alam niyo mga kapatid, while studying this part of Acts chapter 3, it was amazing to note na yung mga early Christians, first and foremost, no, una nilang ginawa, no, pagkatapos nilang mabautismuhan, they committed themselves to the teaching of God's Word. At yung teaching were given by the apostles of Jesus Christ. When the Bible says apostles' teaching, what does it mean? It means the Word of God. Apostles' teaching is the Word of God. The apostles of the Lord Jesus Christ. And yung mga nagtuturo, lahat sila nagtuturo. Ilan silang disciples ang nabuhay pa rito? Well, namatay si Judas, dumating si Matthias. So yung 12 na yun, some of us are devoted to missions. Are you? Some of us are devoted to teaching ministry, outreach, etc. These are all good, mga kapatid. In fact, ito po yung mga godly na mga bagay sa harapan ng Diyos. But in all of this, I believe first and foremost, bilang mga Kristiyano, we must be devoted sa salita ng Panginoon Diyos. Sa pag-aaral nito, sa pagbubulay-bulay nito,
sa pag-examine nito araw-araw. Why? Because it is the very food of our soul. It is the very food of our soul. The Word of God will fuel our spiritual life para magawa natin ang lahat ng mga gawain ng Panginoong Diyos. Kung walang tulong ang salita ng Diyos, hindi po tayo effective sa fellowship. Kung walang tulong ang salita ng Diyos, hindi po tayo magiging effective sa prayer, sa praise and worship, sa missions, sa outreach. Kailangan ang salita ng Diyos. In the Christian life and in ministry, the Word of God must have the priority because it is the food of our soul. Another eternal truth that I would like to share with you is that a constant study of the Word of God grows and strengthens believers' faith in God. Grows and strengthens believers' faith in God. Kapag ikaw ay bago sa pananampalataya, the Bible will call you babe in Christ or baby Christian. And so, as a baby Christian, you need to grow. You need to be strong. At anong kailangan mo in order for you to grow and be strong? Kailangan mong kumain. At anong pagkain ng baby Christian? Milk. The pure milk of the Word of God. Ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Peter chapter 2, verse 2, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it, yung it refers back to the milk, you may grow by it. By the instrumentality of the spiritual milk, you may grow in your salvation. You may grow in your Christian life. Okay? Hindi ibig sabihin maliligtas ka, no. Naligtas ka na. Kaya nga, baby Christian ka. But you need to grow. And by it, the Word of God, the spiritual milk, you may grow in your salvation or Christian life. Ano po yung milk ng salita ng Panginoon? Ito po yung elementary na mga bagay sa salita ng Diyos. Mga basic na mga bagay, mga elemental teachings na kailangan aralin ng mga bago pong mananampalataya. Ang sanggol, hindi nyo po pwedeng oferan ng barbecue, lechon, o adobo. Sa akin nyo po i-offer yun. Pero hindi nyo po pwedeng pakainin ang baby ng ganitong klaseng pagkain. But basically, a baby must eat. And you need to have to feed a baby with milk daily. In fact, several times. Pag umiyak ang baby, may sakit o na dumi or kalimitan, gutom ang baby. At kailangan pakainin ng gatas. The same holds true sa mga bago mananampalataya. Kung ikaw ay bago mananampalataya, you need to grow in the Word of God. You need to be fed with pure milk of the Word. But Pastor, what if I've been in the faith for many years? Ano po ang aking pagkain? Well, kung ikaw ay matagal na sa pananampalataya, kapatid, ikaw ay expected na kailangan mag-grow ka spiritually. At yung spiritual appetite mo bilang isang Kristiyano ay dapat nagbago na rin from milk to meat. Milk to meat. Pag ang Kristiyano ay hindi nagbago ang kanyang spiritual appetite, ano pong tawag doon? Sa Tagalog, bonjing. Bonjing. Kilala niyo po ba si bonjing? Sa mga nanay ko na nandirito, kilala niyo po si Fred Montilla? Naalala niyo yung actor ni si Fred Montilla? Naalala niyo si Jimmy Santos? Yes. Yan. Sa panahon natin. Bonjing. Sa Japan, ang bonjing is bonsai. Kapatid, kapag hindi ka pa natutong kumain ng adobo, ng barbecue, lechon, still, gatas pa rin. Yan ang bonjing na Christian. Pero alam niyo po, kahit po tayo ay malago na sa pananampalataya, we appreciate talking about salvation. We appreciate talking about fellowship. We appreciate talking about God. Yung mga basic, nire-refresh natin. We still enjoy yung pagkain
ng salita ng Diyos, ano man yan. Pero kumakain na rin po tayo ng tinatawag na doktrina. Doktrina. Alam niyo mo, hirap na hirap kami sa GCF, lalo na ng pagkusbong ng mga maraming mga mega churches, no, around. Kasi hindi na na-emphasize ang doktrina. The Bible is a book of doctrine. Whatever you read sa Bible, Old Testament or New Testament, doctrine po yun. No? Kaso nga lang po, sa atin po, meron po mga hard doctrines na kailangan ma-appreciate natin. And even we studied that sa ating pong growth group discipleship. Pag hindi po natin kayang nguyain yun, hindi po natin kayang kainin yun, mga kapatid, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. The meat of the word means deeper, more complete, and solid teaching of God's word. Kanina sa prayer ni Kuya Angie, binanggit ni Kuya Angie yung substitute. There is a doctrine of the substitutionary work of the Lord Jesus Christ. And all of us must know kung ano yung ibig sabihin ng substitutionary death of the Lord Jesus Christ. Those are doctrines, the doctrine of the Holy Spirit. Yeah? At yung mga controversial na mga verses sa Bible, we have to appreciate that. Ibig sabihin yan, pagka mayroong controversial, pag hindi mo maintindihan at meron kang naririnig na teaching, kailangan inaaral mo. Alam niyo po ba ngayon na lumakas na naman po ang doctrine, yung maling doktrina ng Marcionism? Have you heard of Marcion? Of Sinope or the Marcionism? Na ang God ng Old Testament is different from the God of the New Testament. And so si Marcion, ang kanyang ginawa, tinanggal niya ang Old Testament. Kasi ang God ng Old Testament is brutal. Brutal. Pumapatay. Nagpapahirap at the New Testament. Pero kay Marcion, tinanggal niya ang gospel. Ang pinaniniwala lang ni Marcion ay yung sinulat ni Apostol Pablo. So gumawa siya ng sarili niyang Bible. Nag-float na naman ngayon yun. And that's one of the issues right now na kinaharap ng isang pastor at siya ay na-cancel ng ano yung radio station? FEBC. No? Hindi ginamit yung Marcionism, but yung teaching is nasa lining ng Marcionism. The Word of God is, kasi alam ko na minsan yung subject ko, minsan binibigyan ako ng opportunity na mag-facilitate. And so ginagalingan mo talaga, aral talaga ako. Imagine nyo, magpipreach ka on a Sunday, gabi pa lang nag-aaral ka na uli. Bakit? Kasi Monday, magtuturo ka. Pagpapakitang gilas ka na naman, magyayabang ka na naman sa kapwa mo pastor. Na napagaling mo sa Biblia. Ganun yung ganun yung naging attitude ko nung bago ko dumalo sa mentoring. But I learned yung uri ng attitude na yun pala mga kapatid. Very nakakapagod. Very exhausting. No? Kasi pagka pumunta ka sa isang mentoring group ng mga pastor, makikita mong sarili mo na punong-puno ka. Kasi aral ka ng aral punong-puno ka. Dapat pala, pagka pumunta ka sa isang mentoring group, pag pumunta kayo sa mga growth group ninyo, dapat empty vessel kayo. Kasi marami kayong maririnig na mga perspektibo, no, na pag-aaral. Dapat empty kayo. Hindi kayo doon pupunta para makapagdebate ang nangyayari. Dahil ako'y punong-puno na ng knowledge ng Word of God. Pag nagsalita yung isang pastor, teka lang, pastor, magdidisagree ako kaagad. Gusto kong makipagdebate kasi meron akong alam na kulang yung kulang yung understanding mo minsan, yung understanding ko pala mali. Yung interpretation ko pala mali. Yung tama pala, yung kanya. So, minsan parang no-offend ako na, pero hindi dapat pala ganun.